At makipagbati muna tayo sa ating mga katabi. Kamayin muna natin ang ating mga katabi. Ayan. So, bago po tayo magsimula, naanyahan ko po ang lahat na magsitayo. At tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah! We worship you, Jesus! Everybody clap your hands to Jesus! Hallelujah! Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Yes, Lord. Again, 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 again. You rescued me out of the mess I was in. You created my soul for something to sing. Now dancing on the grave that I once lived. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again, 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 again. You rescued me out of the mess I was in. You created my soul for something to sing. Now dancing on the grave that I once lived. Again, 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 again. You rescued me out of the mess I was in. You created my soul for something to sing. Now dancing on the grave that I once lived. Hallelujah! Everybody clap your hands! I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before it, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before it, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind the cross before, and I won't turn back. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own way. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I got a resurrection in my
born again. Praise the Lord, I've been born again. Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord! Sabihin nyo nga sa iyong katabi, I got joy. Hallelujah! Patuloy po tayo natin magpuri sa ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dance in every season, whatever comes tomorrow. I got joy. Oh, why would I not sing of your praises even when troubles comes? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. Oh, I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What a word good foolish you call freedom. No, I won't hold back anymore. I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I got joy. I'm letting go, I'm lost in your presence. Stand still, the sun comes on. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my heart. Oh, I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What a word good foolish you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I got joy, 'cause I got joy. 'Cause I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I got joy. Come on, Lord. Everybody. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Everybody say, down in my heart I got joy, joy, Hindi po natin gaya ng ating mga dancers. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy. Minsan pa po. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, I got joy, I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, minsan pa po, I got joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes before. I got joy, 'cause I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, I got joy, I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart.
you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Lord, napakasarap, Panginoon, na magbalik papuri sa iyo, Lord God. Napakasarap, Panginoon, magbigay ng pagsamba sa iyo, Lord God. Lord, sa araw nito, Panginoon, itutuon lang namin, Panginoon, ang aming attention sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Lord God, na nandito, Lord. Lord, Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa araw nito. Nang maranasan namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. Maranasan namin ang iyong kabutihan, Lord God. People, let's just continue to worship the Lord in this place. Hallelujah. Don't mind your seatmate right now. Let's just focus our hearts and mind to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Patuloy po natin damhin ang presensya ng Panginoon. Oh,
one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent. Come on, church. Let's worship the Lord. Open your mouth to the Lord. Hallelujah. Sing praises to the Lord. Glorious Jesus, No one ever will compare. Minsan pa po. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito, Lord God. Lord, hallelujah. Damihin po natin ang bawat awitin sa araw nito. Damihin natin ang kabutihan ng Panginoon sa lugar na ito, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God, we worship you in spirit and truth, Jesus. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Your promise of love, when my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with
worship you, Jesus. You are never far away, always reaching out to save my weakness, over by your strength, and I am found forever safe. 'Cause you are never far away, always reaching out to save my weakness, over by your strength, and I am found forever safe. 'Cause you are never far away, always reaching out to save my weakness, over by your strength, and I am found forever safe. 'Cause you are never far away, always reaching out. Come on, church. Let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Huwag mo tayo mahirap sa pagkakita ng Panginoon. Hallelujah. You worship you, Jesus. Hallelujah. Pwede po ba natin nataas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Takda ng ating pagsusurrender sa Kanya. Yes, Lord. We worship you, my resting place, Lord. Yeah. Minsan pa po. I found my fortress in you, when my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. Palakpan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Po, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, sobra-sobrang salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga biyaya, mga bagay na ginagawa po ninyo sa amin sa araw-araw. Lubos po kaming nagpapasalamat, gaano man ho kaliit o kalaki po yung bagay na natanggap namin. Ipinagpapasalamat po namin ito sa inyo, Panginoon. Simula sa paggising namin sa umaga hanggang sa matutulog na kami, Panginoon Diyos, Ama naming Diyos na makapangyarihan. Sa bawat sandali ng buhay namin, ipinagpapasalamat namin ng mga bagay na natatanggap namin galing sa inyo. Hindi ho namin kinakalimutan na ang lahat ng mga bagay na ito
maging ito man ay kasiyahan, maging ito man ay mga pagsubok sa aming mga pananampalataya, sa panahon na kami po ay nagtitiis, sa panahon na kami po ay nahihirapan. Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, alam namin, Panginoon Diyos, ang trajectory mo, Panginoon, sa buhay namin, diretso-diretso, na pinakikialaman mo ang buhay namin, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, sa pagharap namin sa inyo, linisin ho ninyo ang nilalaman ng aming mga puso. Itama po ninyo ang aming mga damdamin, ang aming mga puso. Hayaan po ninyo na ang inyong espiritu ang siyang sumaamin sa mga sandaling ito. Buksan po ninyo ang aming mga isip. Buksan po ninyo ang aming mga puso. Upang ang mga salita mong mapapakinggan namin ay malayang-malaya po nagkumilos sa buhay namin at magkaroon ito ng application. Pag-uwi namin sa bahay namin, pagpunta namin sa opisina, pagpunta namin sa mga lugar na pinupuntahan namin, ay ma-apply namin, maisakatuparan namin ang mga salitang mapapakinggan namin at maging malaking tulong sa buhay namin ito, Panginoon. Ama, hayaan po ninyo na kami po ay magpahinga ngayon. Ang aming kaluluwa ay magpapahinga ngayon, Panginoon, sa pakikinig naman ng mga salita mo para sa amin. Kaya naman, Ama, mula umpisa hanggang sa matapos po ang aming pananambahan, tanging ikaw lamang ang aming pong itataas at tanging ikaw lamang ang aming pupurihin at pasasalamatan. Makapangyarihang banal na Espiritu, samahan ninyo kami at malaya po kayong kumilos sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Tingnan niyo ho yung katabi niyo kung masaya siya na katabi niya kayo ngayon. Sabihin mo sa kanya, kung lalaki yan, sabihin mo sa kanya, kapatid. Kung lalaki sabihin mo sa kanya, kapatid, ang pogi-pogi mo ngayon. At kung babae naman yan, sabihin mo naman sa kanya, kapatid, ang ganda-ganda mo ngayon. Ayan, pakita niyo yung mga smile ninyo. Ayan. Alam niyo, ngayong araw na ito, ang topic natin ngayon is more about conviction. No? Alam nyo, gusto kong bigyan ng emphasis ito. Napansin nyo ba, how are you able to compare yourself nung time na po na hindi pa po ninyo nakikilala ang Panginoong Jesus sa buhay ninyo? Ang buhay ng isang tao ay malungkot, madilim, walang gana, walang saya, walang excitement. Alam nyo yun? Yung buhay na para bang laging may kulang. Napansin niyo ba yun na wala pa kayo sa Panginoon? Parang ang buhay ng isang tao ay magulo, walang direksyon. Kahit na masaya o mayaman o maraming pera, but there is still something na hindi niya kayang punuan yung bagay na yon na nasa sa kanyang, na hinahanap niya sa kanyang sarili. Pero kapag ang isang tao naman ay nakakilala sa Diyos, yung buhay na madilim, yung buhay na walang saya, walang kagana-gana, walang kulay, para bang bigla nagkakaroon ng ang tawag ito, meaning. Nagkakaroon ng meaning. Dati meaningless Ngayon is meaningful. Kaya masarap isipin na kapag ang isang tao ay kumilala sa Diyos, inaayos ng Diyos yung buhay niya. Hinayaan ng Diyos na pakialaman niya. Makialam ang Diyos sa buhay ng isang taong kumilala sa Panginoon. Kung kayo ang tatanungin ko, mga kapatid, hinayaan din ba ninyo na pakialaman ng Diyos yung buhay ninyo? Kung hinahayaan ninyo na pakialaman ng Diyos yung buhay ninyo, aayusin ng Panginoon yung buhay ninyo, maging ang mga bagay na sa kasalukuyan o sa mga bagay na hinaharap natin. Noong tayo ay pinanganak na muli, we became born again. Akala ko, dati noon, yung born again, naging palasak yung word na born again, kaya kapag sinabi mong born again, ay ano yan? Ano yan? Iba yan, religion yan. Parang, anong tawag ba rito? Para siyang kakaiba siya. No? Pero alam niyo ba mga kapatid, napansin ko rin dati may nakalagay, yung kotse ko na to, born again. Yung tricycle ko na to, born again. Yung bahay ko na to, born again.
Para pang naging ganun na lang, naging literal na lang yung word na born again. Pero alam naman natin na yung born again, ito yung isang experience, no, na galing sa banal na espiritu na nagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi niya kaya itong ipaliwanag sa kanyang buhay. How these people change their life because there is supernatural power na nagbago sa kanyang buhay. When that person allowed Jesus Christ to enter in his life, lalagyan ng Diyos ng liwanag, lalagyan ng Diyos ng kulay ang buhay ng isang tao. Nung tayo ipinanganak na muli, marami tayong mga bagay na natuklasan. Mga bagay na natutunan na maaaring ma-apply natin sa buhay natin. Mga bagay na natuklasan natin na mali pala at dapat nating tigilan. Parang mga baby. Kapag ang baby, sinasaway mo, pag hindi mo siya sinasaway, diretso lang yung baby sa paggawa niya ng hindi mabuti. Halimbawa, kumakain ng mga lupa kapag nasa labas sila o kaya may dinadampot na ibang mga bagay. Hanggat hindi mo sinasaway, hindi niya gagawin, hindi niya titigilan 'yon. Pero kapag sinaway mo na, titigilan niya na 'yon. Ganon din ang buhay natin. Kapag meron ng Diyos sa buhay natin, pipigilan na tayo ng Diyos na gumawa ng hindi tama dun sa mga maling ginagawa natin. At hinahayaan natin kasing pakialaman na ng Diyos yung buhay natin. Alam niyo, sabi nga ng banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 10 verse 23, hindi ko na po no? Sabi, talastas ko, Panginoon, talastas ko na ang pagbabago ng buhay ng tao hindi sa kanyang mga lakad. Hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Kaya nga ang tanging magbabago lang sa isang tao, hindi yung kanyang sarili, kundi ang tanging paraan para mabago ang isang tao ay ang Panginoong Diyos kapag pinapasok niya sa buhay niya. What a wonderful experience if you allow Jesus Christ to enter your life. But, alam ba ninyo mga kapatid, the most disappointing part sa buhay ng isang tao, when a person reject Christ to enter in his life, that was the most disappointing and that is the most disastrous thing na nangyayari o mangyayari sa buhay niya kapag nireject niya ang Panginoong Jesus sa buhay niya during his lifetime. Alam niyo mga kapatid, dapat mong malaman bilang isang mananampalataya kay Kristo na ang Diyos ay buo. Meron siyang tinatawag na tatlong part, God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Dapat mananampalataya, maniniwala tayo na ang Diyos ay merong tatlong part. Una, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, tulad ng tubig. Ang tubig ay merong ice, yung tubig pwede siyang maging ice, yung tubig pwede siyang maging vapor. Pero lahat sila tubig. Ganon din ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa pagsisimula ng aking sharing na ito sa inyo, ano ba ang goal ng banal na Espiritu para baguhin niya ang isang tao as his Christ likeness? Meron po akong 4 dito. Meron tayong paano tayo binabago ng banal na Espiritu. Bago po ako pumasok sa mismong part ng conviction, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo, ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa isang tao? Bakit nagkakaganito ang buhay ng isang tao? Tignan nyo mga kapatid. Meron ako dito nilagay, meet. M-E-E-T, mga kapatid. Number 1, meron dyan. Sa pinakauna na kagad yun. M-E-E-T. Meron dyan yung number 1, ginagawa ng banal na Espiritu para baguhin tayo. Number 1, He made children of God by the Spirit. Ginagawa tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Number 2, ine-enlighten tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Number 3, ginagawa ng banal na Espiritu na baguhin tayo kasi ini-equip tayo nito just to resist the devil kung bakit tayo binabago ng Panginoon. And last but not the least, mga kapatid, to trust us with the power to witness para magkaroon tayo ng lakas ng loob na ibahagi natin ang salita ng Diyos kung bakit tayo binabago ng banal na Espiritu. Sabi ng banal na Espiritu, sabi ng banal na kasulatan, sa Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14, ay ganito ang pagkakasabi. Epeso sa kabanatang 1, magmula sa talatang 13 hanggang 14, ganito ang pagkakasabi. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan,
Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang alin? Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang banal na Espiritu pala, ang tatak o ang sealed sa atin na nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Hanggat hindi tayo tinatatakan ng banal na Espiritu, malaking tanong na ang lahat ng mga bagay na gagawin mo lang yan sa sarili mo. Hindi mo yan ginagawa para sa Panginoon. Kasi ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, pinapapasok ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Number 2, sabi po ng Tito chapter 3, verse 5. Tito chapter 3, verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ay ipinganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting ginagawa mo, kung bakit tayo inililigtas ng Panginoon, not by your good works. It is by the power of the Holy Spirit ang siyang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng Espiritu dahil dito nahugasan ng ating mga kasalanan. Ano ang sabi ng Romans chapter 8 verse 14? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya nga ho, pag hindi ka pinapatnubayan ng banal na Espiritu, wala kang preno sa paggawa ng masama, wala kang preno sa paggawa mo ng hindi mabuti, hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang sabi ng Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tulad din na sinabi sa John chapter 1 verse 12, hindi lahat tayo anak ng Diyos. Ang sumasampalataya lang sa Diyos, yun lang ang kanyang mga anak. The same with Romans chapter 8 verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Definitely, kapag hindi ka pinapatnubayan ng Espiritu Santo, walang pumipigil sa iyo, hindi ka anak ng Diyos. You are just pretending na anak ka ng Diyos. Next, ang sabi po ng Romans 8:15. Diretso po natin. Ganun din po. 8:14. Ngayon naman sa 8:15. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo ay gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Aba, Ama, Ama ko. Because yung Aba, alam niyo ba yung Aba, mga kapatid, ito po ay isang Aramaic word na ibig sabihin intimacy. Kaya tayo nakakatawag ng Ama, Ama. Kasi meron tayong close relationship sa Diyos. Hindi ba kapag tayo humihingi sa atin, sa papa natin, sa magulang natin, gaano man kamahal yung hinihingi natin sa kanila? Dahil meron tayong relationship sa kanila bilang mga magulang natin, connected tayo by blood. Anong ginagawa? Kahit walang pera, binibigay nila sa inyo yung kailangan ninyo. Kaya nga ho, mga kapatid, nagkakaroon lang ng kahulugan ang salitang Aba, Aba, Ama, kung ikaw ay ipinanganak na muli. Matutuunan natin na magmahal sa kapwa. Merong nagtanong, hindi importante ang relasyon, ang importante obedience. Correct. Ulitin ko mga kapatid may nagtanong, hindi importante ang relationship, ang importante obedience. Tama. Importante ang obedience, pero kung wala kang relasyon sa Diyos at hindi ka pinanganak na muli, walang kang patnubay ng Holy Spirit, hindi ka rin magkakaroon ng totoong obedience. It is just a superficial obedience, mga kapatid. At kung hindi ka pinapatnubayan ng banal na Espiritu, hindi ka rin matututong magmahal ng tunay sa Diyos. At ito ang siyang pinaka-importante sa lahat. Meron ka ng relasyon, meron ka ring obedience na sumusunod sa Kanya. Kaya ho, tatandaan natin, meron po dyan kapatid na Romans 8:16. Meron po dyan. Sa Romans 8 verse 16 up to 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo. Ang alin daw ho? Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo.
Sapagkat kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo rin ay makakasama sa kanyang kaluwalhatian. It's the same, mga kapatid. Importante talaga sa isang Kristiyano na narito sa atin ang banal na Espiritu. Paano natin mapapansin na ang banal na Espiritu nasa atin? Meron na ba tayong peace of mind? Meron na ba tayong fruits of the Holy Spirit? Marunong na ba tayong magpatawad? Marunong ba tayong sabihin na natin, nagiging mabuti na ba tayo? Nagiging mabait na ba tayo? Naiiwasan na ba natin yung mga bagay na dati lumulupig sa atin? O mga bagay na umaalipin sa atin tulad ng sugal, bisyo, o anumang mga bagay na maaaring nagsisilbing alipin sa atin. Ang sabi po ng Romans 8 verse 26 ay ganito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. It is the Holy Spirit who keep on what? Sabi natin, standing on the gap sa atin, para sa Diyos. Kasi hindi tayo marunong manalangin ng tama eh. Kaya anong ginagawa? It is the Holy Spirit's work na siya ang nananalangin sa Diyos Ama para mga panalangin natin mapakinggan. Next, ang sabi rin ng Ephesians 4:30, sabi ay ganito, tama ba? At huwag ninyong sasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat alin? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo ay tutubusin pagdating ng takdang araw. Tatandaan natin, mga kapatid, hindi yung ating mga trabaho, hindi ang ating mga bagay na kinukuha o mga bagay na negosyo ang tinitingnan ng Panginoon Diyos sa atin sa araw ng paghuhukom. Ang hahanapin ng Diyos, not your good works, but ang hahanapin ng Panginoon, yung tatak ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Tingnan nyo, at huwag ninyong satan ang kalooban ng Espiritu Santo. Why? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng araw. And last but not the least, sa 1 Corinthians 2 verse 16, ganito naman pa rin ang pagkakasabi. Sapagkat sino ang nakakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat, alin daw, nasa sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sapagkat si Kristo ang karunungan ng Diyos, kung bakit natin naiunawaan ang mga nakasulat sa Biblia, sa tulong ito ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Mga kapatid, we are saved. We are saved. During the time that we are saved, the Holy Spirit gives us the capacity, enable to us whatever God wanted us to do. It is the Holy Spirit ang tumutulong sa atin para gawin natin at magawa natin ang gustong ipagawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga ho, mga kapatid, ang Holy Spirit na nakatira sa loob ng katawan natin, hindi tayo ang nakikipaglaban sa kaaway natin. Hindi tayo ang nakikipag-away sa kalaban natin physically, but it is the Holy Spirit that lives within us that fought, ang nakapag-away, ang nakikipag-away sa kalaban natin. Nakatira siya sa loob ng puso natin at siya ang lumalaban para sa atin. Siya ang ating guardian at siya rin ang source of energy and the source of our knowledge. When we are saved, our sins is forgiven. Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, lahat ng kasalanan natin, kinalimutan na ng Diyos. Kung mababasa ninyo sa Hebrews, sa chapter 8 or 8:17, ang sabi nga, ang lahat ng kasalanan ninyo, itatapon ko sa dagat ng limot at hindi ko naaalalahanin pa. Kung bakit ang isang tao, pag tinanggap ang Panginoong Jesus sa buhay niya, lahat ng ginawa mong kasalanan simula nung baby ka hanggang ngayon, pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, lahat ng kasalanan mo, itatapon niya na at kakalimutan niya na. Isa sa pinakamagandang bahagi sa buhay ng isang tao, ang makilala niya ang Diyos during his lifespan. Napakasarap isipin na kapag ang isang tao ay namatay at nakakilala sa Diyos, hindi siya yung tinatawag na rest in peace. No. Kasi walang rest in peace. There is no rest in peace if you reject Jesus Christ sa buhay mo, mga kapatid. There will be no rest in peace na natin nakikita kapag may namamatay. Rest in peace. Pero yung tao na namatay na yon, mamamatay tao, sugarol, tapos rest in peace. Hindi totoo yon, mga kapatid.
When the person rejected Christ, there is no rest in peace, mga kapatid. 6 feet, lagi ko itong sinasabi, when 6 feet below the ground, ikaw na lang at ang Diyos. Wala na silang lahat doon. Now, mga kapatid, when we are saved, all our sins were forgiven. Sabi ng Romans 10:9, if you confess by your mouth that Jesus Christ, sabi doon, that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, and He rose from the dead, and believe in yourself that He rose from the dead, you will be saved. Kung ipapahayag ng bibig mo na si Jesus Kristo ay namatay at muling binuhay at sasampalataya ka sa Kanya ng buong puso, maliligtas ka. There is no other way for us to go to heaven except believing and accepting Christ sa buhay mo. Wala nang ibang dadaanan pa except Jesus Christ. It is not your good job, it is not your good business that could save you and can lengthen your life dito sa mundo. You will never feel successful without Christ. Tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magiging masaya. Tanggalin mo ang Diyos sa trabaho mo, matatanggal ka. Tanggalin mo ang Diyos sa kalusugan mo, mamamatay ka ng maaga. Tanggalin mo ang Diyos sa pamilya mo, maghihiwa-hiwalay kayo. That is why importante sa isang tao na papasukin niya ang Diyos sa buhay niya at papasukin din niya ang Diyos sa bahay niya. Amen ba, mga kapatid? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? By the power of the Holy Spirit, God's divine power and authority were released in the life of a certain believer for the purpose of godly living and fruitful life. Magiging makabuluhan lang ang buhay ng isang tao dahil ang banal na Espiritu ay ibinigay ng Diyos sa kanya bilang isang mananampalataya. Kaya ang isang taong nakakilala sa Diyos, nagiging masaya ang buhay. Kapag ang isang tao nakakilala sa Diyos, sabi doon sa kanta natin kanina, joy, joy, joy. Why? Wala ka nang isasaing, masaya ka pa. Puputulan ka na lang ilaw bukas. Lord, putol na yung mapuputol yung ilaw ko bukas eh. Walang pambayad, Lord. Ikaw na ang bahala dyan. Masaya ka pa. Why? There is joy, mga kapatid. Dahil alam mo that you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Merong Diyos na kumukuha ng lahat ng kabigatan mo sa buhay. Sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him because He cares for you. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabigatan sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Amen ba, mga kapatid? Ganon magmahal ang Diyos. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Ikaw ang nagkulang sa Diyos. Kaya ho, mga kapatid, pag sinabi po natin, nakakilala tayo sa Diyos, doon pumapasok yung Holy Spirit and that's the time nagkakaroon tayo ng conviction sa buhay natin. Sabi dito, ang conviction daw, pwede na tayo conviction. Yan. Wala akong nakita sa dictionary na eksaktong word ng conviction doon sa Tagalog dictionary, sa composition dictionary, na Tagalog exactly. Wala eh. Sabi nyo, walang perfect Tagalog translation yung word na conviction sa Tagalog. Pero sa biblical context, ang ibig sabihin pala ng conviction is the Holy Spirit's ability to show a person the truth about their sins. Ibig sabihin, God's righteousness o pagkaalam ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, yung anong tawag dito? Pag sinabi natin conviction, no? Sabi po ng banal na kasulatan dito po sa John sa conviction, meron siyang tinatawag na key aspects of biblical conviction. No? 4 to. Para i-convict ng Diyos, ng Holy Spirit ng isang tao, ito po yun mga kapatid, yung tinatawag nating conviction. Number 1, a work of the Holy Spirit. Conviction is a work of the Holy Spirit who convicts people of sin, righteousness, and judgment. Tatlo ang kino-convict ng banal na Espiritu sa atin. Ano po yun? Convicts people of sin. Number 2, righteousness and judgment. Tatlo yan. Na laging anong tawag ng kino-convict o yung laging sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Pero bago po yan, mga kapatid, meron akong ditong mga susi or key aspects of biblical conviction. Number 1, nandiyan po, revealing sin.
Ang isa sa aspeto ng biblical conviction is revealing sin. Conviction exposes the reality of sin in a person's life, highlighting the areas where they have fallen short of God's standard. Ipinapaalam daw po sa atin bilang mga tao, kino-convict tayo na tayo po ay mga makasalanan. At sinasabi po rito na tayo po ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi tayo umabot sa standard ng Diyos, kaya tayong lahat pupunta sa impyerno kapag nabatay. Number 2, ang sabi po rito, leading to repentance. Ang pangalawang aspeto ng tinatawag nating biblical conviction is leading to repentance. Once nalaman na natin na tayo ay makasalanan and there is no way for us to go to heaven, sinasabi dito, kailangan tayong magsisi sa lahat ng ating ginawang kasalanan. Anong sinasabi ng Holy Spirit? The Holy Spirit conviction is not meant to condemn us, but to lead individual to recognize their sins and turn to God for forgiveness. Yun ang sinasabi ng Panginoong, hindi tayo i-condemn. Hindi para tayo, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng conviction, the difference between conviction and condemnation. Hindi para tayo lalo pasamain, kundi bumalik tayo sa Diyos at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Pangatlong aspect po ng biblical conviction is this, not merely intellectual. It is not about sa taas ng pinag-aralan mo kung bakit alam mong ipaliwanag tong Biblia. It is not about your intellect, yung taas ng pinag-aralan mo kung anong school where you came from. Wala doon. It is not about your intellect, mga kapatid. It means hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa abilidad ka, hindi dahil matalino ka at hindi dahil napakarami mong bagay na ginawang mabuti. Kundi hindi ka umabot sa pamantayan ng Diyos, pinapaalala sa iyo ng Diyos, ako lang ang nagbigay ng katalinuhan sa iyo, ako lang ang nagbigay ng karunungan sa iyo, ako lang nagbigay ng lahat ng kailangan mo, kailangan magbalik loob ka sa akin dahil wala kang magagawa pag hiwalay ka sa akin. And last but not the least, the number 4 biblical conviction of the Holy Spirit is this. A work of the Holy Spirit conviction is a work of the Holy Spirit who convicts people of sin, righteousness, and judgment. Mga kapatid, tulad ni Paul, ano nangyari sa kanya? Sa daan ng Damascus, nagkaroon ng conversion. Isang mamamatay tao, pero nung tinanggap si Jesus sa buhay niya, radically, nagbago ang kanyang buhay. From murderer to saver. Nakita niyo mga kapatid, sa isang mamamatay tao ngayon, nagliligtas na ng tao. Mga kapatid, ganito rin ang mararamdaman ng isang tao. Ganito rin ang mararamdaman ng isang mananampalataya. Sinasabi ng banal na Espiritu, ang conviction ng Holy Spirit is number 1, unbelief. Yung hindi naniniwala ang buong mundo na si Kristo ang tanging paraan para ang buhay ng tao maging masaya at pag namatay, maliligtas siya. The Bible declares, sabi po dito, kung meron kayong banal na kasulatan, dito po nakasulat sa Scripture, John chapter 16, verse 8 up to 11, yung ating pong key verse. Ang sabi po dito, when He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I'm going to the Father where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Tingnan nyo mga kapatid, dito po sa John 16, verse 8 to 11, pinapaliwanag po ng banal na Espiritu, ang foremost trabaho niya is, sabihin natin, it convict yung mundo, na ang mundo ay makasalanan. Ang trabaho ng banal na Espiritu to convict the world na ang mundo ay makasalanan. It is not the believer self, hindi yung mananampalataya, kundi yung mga hindi mananampalataya. The sin that is yung mga kasalanan na ginagawa natin tulad ng fornication, stealing, murder, and homosexuality, all of those things, sabi po natin, are just act of disobedience to God. Disobedience lang yon. Who practice these things, pero hindi sila, sabihin na natin,
Hindi sila nabubuhay kasi sa relationship nila sa Diyos, kaya nila nagagawa yung mga bagay na yon. Pero ang kasalanan, ang gusto talaga ng kasalanan, but the sin, the Holy Spirit mainly wants is to convict the world of sin, of unbelief, yung hindi pagkakilala sa Diyos. Marami ang mga tao, you see, tingnan nyo mga kapatid, di ko naman inaano yung ibang mga religion, ano? Take a look at this. Si Buddha nabuhay pero namatay. Si Buddha namatay pero hindi nabuhay. Si Mother Mary nabuhay pero hindi rin siya, namatay pero hindi siya nabuhay magmuli. Si Muhammad namatay pero hindi siya nabuhay magmuli. Pat si Jesus Christ namatay pero binuhay na magmuli at nabuhay magmuli para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung sasampalataya ka lang sa Kanya at maniniwala sa Kanya. You see, mga kapatid, ang trabaho ng banal na Espiritu to convict the world, that the world, sabi natin, hindi nyo kilala si Jesus. Kaya tayong mga Kristiyano, meron tayong gagawin. Ang gagawin natin, ipakilala natin si Jesus Christ sa mga tao hindi pa nakakilala sa Kanya. Mga tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan. It is not about your good works para tayo maliligtas. It is not about the virtues that we show sa mga tao. But it is the power of the Holy Spirit who change us kung bakit tayo malakas ang loob na nagsishare ng Word of God sa ating kapwa. Mataas man ang pinag-aralan, mababa man ang pinag-aralan, pare-pareho tayo nangangailangan ng Diyos sa buhay natin at nangangailangan tayo pare-pareho ng kaligtasan. Mga kapatid, there is only one way for us to go to heaven, and His name is Jesus Christ. The Bible declares, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, no one comes to the Father except through me. Wala kayong ibang dadaanan, wala nang ibang katotohanan, wala nang ibang buhay, wala nang ibang daan. Ako lang ang sabi ni Jesus Christ. Sino man sa inyo hindi makakapunta sa Ama kung hindi kayo dadaan sa akin. That is why there is no other way except Jesus Christ for us to go to heaven. Number 2, because of Jesus Christ, meron tayong daan papuntang langit. Because meron siyang ginawa sa atin. Nung namatay siya sa krus, lahat ng kasalanan mo, dinala niya na. Lahat ng kasalanan mo, dinala niya na. Binitbit niya na lahat yung kasalanan mo. Kaya kung sasampalataya ang isang tao kay Jesus, lahat ng kasalanan mo, pinatawad niya na, kinalimutan pa niya. Amen ba mga kapatid? Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? Kaya nga dapat nating tandaan, kung bakit ka maliligtas, it is not about your good works. Ulitin ko. Good works is what? It is the fruit of your salvation. Ito ang naging bunga ng iyong kaligtasan, ang paggawa mo ng mabuti. Pero ang paggawa ng mabuti, hindi magiging paraan para ka maligtas. Kundi, yung paggawa mo ng mabuti ay resulta lang ng pagsampalataya mo sa Panginoong Jesus dahil ang banal na Espiritu pumasok sa buhay mo. Kaya ka nakakagawa ng mabubuting bagay. Dati, adik ka lang. Kung magbabalik loob ka kay Satanas, dati adik ka lang. Ngayon, pusher ka na. Nag-level up ka rin eh. Kapag humiwalay ka kay Jesus, kapag humiwalay ka sa Holy Spirit, dati ano ka lang? Snatcher. Ngayon, kidnapper na. Kasi bakit? Anong sabi ng Matthew? Yung isang demonyo na pumasok sa katawan mo, lalabas, maghahanap ng papasukan niya. Pag sinabi niya, ay wala na ako mapasukan babalik na lang ako dun sa bahay ko. Pag nakita niya yung bahay na tinitira niya dati, sasabihin niya, wow, ang linis. Teka lang, may hirapan yata ako pumasok dyan Teka lang, magsasama pa ako ng 7. Kaya ilan na sila? 8. Kaya yung tao na hihiwalay sa Diyos, yung taong tumiwalag sa Diyos, nagbalik loob uli kay Satanas, yung dating adik lang, ngayon, pusher na, leader na ng sindikato. Bakit? Nagsama pa ng mas masama sa kanya. 7 pa. Kaya mga kapatid, tatandaan natin, we are not saved by our good works, no. It is not by our good works. The gospel of Jesus Christ, hindi lang nagbabago ng ating buhay, kundi nagbabago rin ng ating puso. Ulitin ko mga kapatid Yung tinatawag nating
Gospel of Jesus Christ, hindi lang nagbabago ng ating puso, ng ating buhay, kundi binabago din niya ang ating puso. Now mga kapatid, gusto ko ipaliwanag sa inyo, what is the difference between conviction and condemnation? Meron po rito, yung conviction and condemnation. Ano mo nga? Yan. Yung conviction and condemnation. Alam nyo mga kapatid, almost similar ito eh. Almost similar. Kung mapapansin ninyo, pero ipapaliwanag ko sa inyo sa abot ng makakaya ko, mga kapatid. But sometimes kasi napagkakamalan natin itong halos pareho eh. Number one, pag sinabi natin conviction, it means specific. Papaliwanag ko lang sa inyo. Halimbawa, pinabibili ka ng pandesal ng tatay mo o ng nanay mo. Anong sagot mo? Wait lang. Tama? Wait lang. Specific yun. Tamad ka. Hindi ka kagad sumunod. Pag sinabi nating specific, yun lang ang tinitignan ng Diyos sa'yo na dapat mong baguhin. Specific. Pero pag sinabing condemnation, anong sabi? General. Napakatamad nyo talagang mga anak ko. Napakatamad nyo talagang mga bata. Lahat na. Hindi lang tamad. Hindi lang tamad. Ano pa? Gine-general niya. When we talk about specific or conviction, it means specific. Sabi niya, something that you did. Something, isang bagay na ginawa mong mali. O halimbawa, hindi ka nakadalo ng Bible study. Hindi ka nakadalo. Ang condemnation, sasabihin, ay nanlalamig ka na. Hindi ka lang nakadalo ng Bible study. Nanlalamig ka na. General na kagad. No, mga kapatid. Gusto ko sabihin sa inyo, the devil will say, sa condemnation, hindi ka na lalago, ganyan na ka talaga. The Holy Spirit, specific behavior or action, yun lang ang aayusin niya sa'yo. Something that you did, hindi lahat-lahat. Dahil lang sa isang bagay na nagkamali ka, ko-condemn ka na, condemnation na. Isa lang ang ginawa mo, sasabihin, napakasama mo na. Isa lang. Sasabihin ng tingin, napakasama mo na. Sabi in general sabihin, wala kang silbi, napakatamad mo talagang ganyan ka na. That's condemnation, mga kapatid. No? Sabi ng nanay mo, dahil lang may ginawa ka sa nanay mo na hindi ka kagad sumunod, napakatamad nyo talaga. Hindi ka lang tamad, napakaano mo talaga. Lahat na binigay sa'yo, specific, general. Pero pag specific, tamad ka lang. Yun lang ang gustong pinapaayos sa'yo, huwag kang maging tamad. Pero pag condemnation, lahat-lahat na. Na kahit hindi mo namang ginagawa, kasama ka na doon. Number 2, mga kapatid, conviction attacks the issue. Ito, pinag-isipan ko ito maigi. Conviction attack the issue, condemnation attack your identity. In Revelation chapter 12, verse 20, the devil is the accuser of the brethren. Ang ginagawa kasi ng tinatawag nating mga demonyo, inaakusahan ka na kagad. Pinagbibintangan ka na kagad. Agad-agad yung sinasabi sa iyo, wala ka na. Bago pa yung Diyos magsabi sa iyo, bago pa yung sarili mo magsabi sa iyo, sasabihin ng demonyo sa iyo, hanggang dyan ka na lang. Tatandaan natin mga kapatid, meron tayong konsensya. Meron tayong conscience. Di ba? Na nagsasabi sa atin, na nagko-convict sa atin, bakit mo ginawa yan? Yung konsensya mo rin na nagsasabi sa iyo, bakit nagja-judge ka kagad? Sa kabilang banda, pag sinabi natin condemnation, ang demonyo naman, dinadagdagan niya, direct assault. Direct assault sa identity mo. As a believer, tatandaan natin na ang identity natin hindi konektado sa issue na ginawa mo, kundi ang tawag ng Bible doon, righteous, at ang tawag ng Scripture doon, new creation. Our identity is not connected to the last mistake na ginawa mo. Ulitin ko Your identity is not connected on the last mistake that you commit. But, sabi dito, but it is connected to the death of Christ. Your identity is connected to the death of Christ, hindi doon sa last mistake na ginawa mo. Kaya tatandaan natin, ang condemnation, sinasabi, baliwala yung pagkamatay ni Jesus, baliwala yung dugo ni Jesus, baliwala yung resurrection ni Jesus, baliwala yung pag-akit ni Jesus sa langit, baliwala lahat yan. Condemnation yun. Kinokondemn niya na pinapaalala sa iyo ng devil, ang kasalanan mo, wala ka na, hanggang dyan ka na lang. But the issue,
ang pinakamaganda rito mga kapatid, sinasabi kasi ng demonyo yan, para yung kasalanan mo, lagi mong gawin ng gawin kasi sabi niya, wala ka na, ganyan ka na. Huwag kang maniwala. It doesn't matter. Walang kinalaman dito yung kamatayan ni Jesus Christ, yung dugo ni Jesus Christ. Tatandaan natin mga kapatid, ang pagkatao mo ay hindi na-identify sa kasalanan na ginawa mo, kundi na-identify ang sarili mo sa bagay na tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Hindi doon sa mga kasalanan o doon sa mga issue na ginawa mo, kundi na-identify ka kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo. Now, mga kapatid, tayo ang tawag sa atin, ang identity natin ngayon is new creation. New created by Christ. Created by Christ. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, anong sabi? Tatatandaan nyo yun? Ang isang tao, sabi niya, ang isang tao na kumilala sa akin, sabi niya, wala na yung dati niyang lumang pagkatao. Siya ay bago na. Wala na. Kasi yung identity na natin ito as a new creation. Number 3, conviction is from the Holy Spirit and condemnation is from the devil. Tatandaan natin mga kapatid, kung bakit ang conviction is from the Holy Spirit, kasi yung Holy Spirit nagtutulak sa atin, kino-convict niya tayo para gumawa ng mabuti. Tinutulak tayo ng banal na Espiritu na maging ka-image tayo ni Jesus Christ. In Christ's likeness. Kaya tayo kino-convict ng banal na Espiritu para ayusin yung buhay natin. Pero ang ginagawa naman ng condemnation, pinahihirapan tayo at sinasabi sa atin, hindi ka na makakapagbabago, ganyan ka talaga ang ugali mo, salbahe ka talaga sa magulang mo. Hindi ka na magbabago, ugali mo na yan. Pero yung conviction, yung Holy Spirit nagsasabi sa atin, binabago niya tayo because we are in the likeness of Christ. Gusto ng Holy Spirit na mabago tayo, na maging kamukha tayo ni Jesus Christ. And then, number 4, bilisan ko lang, mga kapatid, conviction leads to repentance and condemnation lead to remorse. Ano yun po yun? Kapag tayo po ay kino-convict dahil nakakilala na tayo sa Panginoon at nakakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon, yung conviction, tinutulak tayo para magsisi sa kasalanan na ginawa natin at para wag na nating magawa pa. Yun po ang ibig sabihin ng tinatawag nating conviction that leads to repentance. Nauunawaan mo na yung bagay na ginawa mo hindi nagustuhan ng Diyos. Kaya nga nalulungkot ka, meron tayong tinatawag na godly sorrow. Doon sa tinatawag nating 1 Corinthians chapter 2 verse 17. Nalulungkot. Meron ka nararamdaman na kalungkutan, guilty kapag nakagawa ka ng kasalanan. Pero pag sinabi nating condemnation, it leads to remorse, yung tinatawag na nating pagsisisi lang. Ba't ko kaya nagawa yun? Baliwala sa iyo yun. Condemnation yun. Dahil hindi ka naman magbabago, nagsisisi ka lang eh. Pero yung conviction ng Holy Spirit that leads to repentance, nagsisisi ka na at nasasabi ng ayoko nang gawin yan. Lord, baguhin mo ko. Pag sinabi kasing repentance, 180 degrees eh. Di ba? Hindi mo na babalikan yung dati mong ginagawa. Next, mga kapatid, conviction, hindi, meron pa dyan. Wala na. Leads to righteousness. Di meron yan na bigay si righteousness. No more? Righteousness and judgment. Ano? Yun. So, the Holy Spirit comes to convict people of these 3 things, mga kapatid. Ulitin ko sin, righteousness, and judgment. Number 1, the Holy Spirit, sabi natin, comes to convict people in 3 things. Ang paniniwala ng banal na Espiritu ay paghuhukom. Sorry, righteousness pala. Righteousness. Paghuhukom o judgment.
Dumating ang Holy Spirit upang kumbinsihin tayong mga tao tungkol sa tatlong bagay. Una, kasalanan. Pangalawa, katwiran. Pangatlo, paghatol. Ang kasalanan ay dumating sa tao sa pamamagitan ni Adan. Pangalawa, ang katwiran naman ng Diyos ay dumating sa pamamagitan naman ni Jesus Christ. At ang pangatlo, ang paghatol ay dumating kanino? Hindi sa atin, kay Satanas. Kaya nga mga kapatid, ang Holy Spirit ay wala dito upang kumbinsin si Satanas sa kanyang darating na o kanyang future na siya ay idadalay sa lagat-dagatang apoy. Hindi para baguhin si Satanas at para sabihin na, Satanas, magbago ka na. Hindi. Kundi pinapaalam ng Holy Spirit na hindi ka na makakapagbago, Satan, at ikaw talaga ay sentensyado na. Hindi siya inaalok na tinatawag natin pagkakataon pa para magsisi. Hindi na siya inaalok ng Diyos para magsisi. Sino? Si Satanas. Hindi na. Why? Kasi he is already condemned. Papunta na talaga siya doon sa impyerno. Hindi na siya kinakausap ng Panginoon para magsisi pa. Kundi, tulad ngayon, walang presidential pardon. Walang presidential pardon si Satanas. Hinahamon din tayo ng banal na espiritu na tayo ay magpatuloy sa pakikipaglaban kay Satanas. Why? Kasi sabi nga nung nabasa natin kanina, hindi tayo binigyan ng espiritu ng Panginoon ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. At ang katapangan nito ay gagamitin natin upang magpahayag ng salita ng Diyos, upang marami pang tao ang makakilala sa Kanya. Mga kapatid, tatandaan natin na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ang nagdudulot ng malaking pinsala sa kaharian ng demonyo. Tatandaan ninyo mga kapatid, that every time we sing praises sa Panginoon, nagkakagulo sila sa spiritual realm, sa kaharian ni Satanas. Every time na kumakanta ka ng praise and worship, alam nyo ba ano ba ang ibig sabihin? Bakit nagtataka kayo? Kapag tayo ay kumakanta ng mabilis, praise, ano ba yung pinapahiwatig mo ron? Bakit ka kumakanta ng praise? Ipinaparating mo sa Diyos na napakabuti niya. Pinaparating mo sa Diyos kung bakit masayang-masaya ka, kaya mabilis yung mga kanta, praise. Pero kapag ka-worship na, yung intimacy mo sa Panginoon, yun naman ang sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, kung hindi dahil sa'yo, wala akong pag-asa. Kaya merong dalawang bagay yon mga kapatid. External, pagka-praising, internal, kapag ka-worship. Kaya kung mapapansin ninyo, kumakanta tayo ng mabilis at kumakanta tayo ng mabagal. Magkaiba yon. Pagka-praising, pinapakita mo sa Diyos na Diyos, napakabuti mo, kaya pupurihin kita sa ginagawa mo sa buhay ko. Pero pag-worship, internal yon. Yung personal mong pagkilala sa Diyos, yun naman ang sinasabi mo sa Kanya, internal. Kaya nga tatandaan natin mga kapatid, every time na tayo ay sinasabi natin na umaawit sa Panginoon, nagkakaroon ng kaguluhan sa kaharian ng mga demonyo. Kaya ano ang pwede nating gagawin? Para kang naglagay ng pabango sa isang patay. Naroroon yung pabango pero yung tao patay. Para kang nagsuot ng damit sa isang taong patay. Naroroon yung magandang damit pero yung tao patay. Ganon din ang isang tao na walang banal na espiritu sa kanyang buhay. Maganda lang siyang tignan sa labas, pero yung buhay niya hindi maganda. Nakakita na ba kayo ng mga bahay na magaganda? Pero sa likod ng mga bahay na magaganda, meron doon wasak na mga tahanan. It's the same. Pag walang Diyos sa buhay mo, pag walang Diyos sa bahay mo, magulo ang buhay mo. Tanggalin mo yung Diyos sa bahay mo, mag-aaway-away kayo. Why? Importante ang Diyos sa buhay natin. Kaya ano ang sabi ng John chapter 12 verse 31? Ngayon ang paghatol sa sanlibutan at ngayon palalayasin na ang pinuno nito. Sino yon? Si Satanas. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Palalayasin siya. At tayo, kasama ng Panginoon doon, na makikipaglaban sa Kanya. Sapagkat si Satanas ay nahatulan na. Si Satanas ay hinatulan na at nakatakda na siyang itapon sa impyerno. Yun ang future niya. Ngunit sa ngayon, tayo mga mananampalataya ay nasa gitna pa rin ng digmaan, nasa gitna pa rin tayo ng labanan.
That is why every day kailangan magpapakover ka ng dugo ng Panginoong Diyos. Every day kailangan sasabihin mo, let's go, Holy Spirit. Pagsasakay ka ng tricycle, pagsasakay ka ng motor, pagsasakay ka ng kotse, sabihin mo, let's go, Holy Spirit. Why? Pag sinabi mo yon, ibig sabihin, kasama mo siya. Amen ba mga kapatid? Kaya tatandaan natin, si Satanas ay hinatulan na at nakatakda na siyang itapon sa impyerno. Ngunit sa ngayon, tayong mga mananampalataya ay nasa gitna ng digmaan kasama ng Panginoong Hesus. Kaya nga anong sabi ng Santiago chapter 4 verse 7? Magpasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo siya at lalayo siya sa inyo. Ulitin ko mga kapatid. James 4:7, magpasakop kayo sa Diyos. Ano dapat daw natin gawin? Ano daw dapat natin gawin mga kapatid? Magpasakop tayo sa Diyos. Unless hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, open tayo, vulnerable tayo sa atake ng demonyo. Importante na magpapasakop tayo sa Diyos. Importante yon. Why? Kasi kapag hindi tayo nagpasakop sa Diyos, ang kaaway, diretso-diretso sa atin ang lahat ng kanyang gagawin. Kaya nga anong sabi? Pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo siya at lalayo siya sa inyo. Last mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos upang tumakbo sa labanan. Tinawag tayo ng Panginoon para labanan si Satanas, hindi ang mga kapwa nating mananampalataya. Lalabanan natin siya at sabi ng banal na kasulatan, tatakas sila sa atin. Ang tanging tinatakasan lang natin ay ang makagawa ng kasalanan. Yun lang ang tinatakasan natin. Kaya tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos upang mapalaya at mataboy ang masamang espiritu. We are just what? A spiritual police, mga kapatid. At ang kalaban natin, si Satanas, which is the devil, is a criminal. Tatandaan natin, mga kapatid, na hindi magiging masaya ang buhay natin kung hindi natin hahayaan na pakialaman ng Diyos ang buhay mo. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, sabi nga natin, yun na ang pinakamalungkot na bagay sa buhay mo. That is the most disastrous, anong tawag doon? The most disastrous decision that you ever made sa buhay mo. When you rejected Jesus Christ sa buhay mo. Mga kapatid, nahuli to, sorry mga kapatid, yung righteousness. Sorry lang dadagdag ko lang to. Righteousness, meron pa naman yatang konti. Righteousness, conviction of the Holy Spirit in righteousness. Kasi tatlo to. Yung conviction of the Holy Spirit, righteousness. Sabi niya dito sa John 16:10 about righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. Mga kapatid, tinignan ko po ito. Pag sinabi nating righteousness, it means doing right in the sight of God. Pag sinabing righteousness, doing right in the sight of God. Ang paggawa mo ng mabuti sa paningin ng Diyos. Ang tawag na pagiging pagkamatuwid sa harapan niya. Meron two kinds. May dalawang uri ng righteousness. Self-righteousness and godly righteousness, mga kapatid. Pag sinabi natin God's righteousness, alam naman natin na ang katwiran ng Panginoon. Sabi po dito, the Holy Spirit's primary conviction for believer is righteousness, ang pagiging matuwid natin. The righteousness is more than having our sins forgiven. Sobra pa. Yung pagiging matuwid, ang pagiging dapat sa paningin ng Diyos, ay sobra pa sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang pagiging matuwid natin sa harap ng Panginoon ay sobra pa para tayo makapunta sa langit. Right standing with God that empowers right living before men. And last but not the least, righteousness that the Holy Spirit convicts us of related to Jesus, not to our good works. Hindi tayo nagiging mabuti dahil sa bagay na ginagawa nating mabuti. Nagiging karapat-dapat lang yung ginagawa nating kabutihan tulad ng sinabi ko kanina, kapag tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Diyos at tagapagligtas. Nagkakaroon lang, naka-quantify lang yung ginawa mong kabutihan kapag tinanggap ng isang tao si Jesus ng totoo sa buhay niya. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan natin, binabantayan ng ating mga kaibigan ang ating mga kilos at gawa. Binabantayan ng ating mga tao na nakapaligid sa atin yung tamang pamumuhay na meron tayo.
tinabantayan nila ang pagtupad at pagganap natin sa mga bagay na natututunan nating aral sa loob ng ating iglesia at sa mga bahay-bahay nating pag-aaral. Pang-apat, ang binabantayan din ng mga tao na kapaligid sa atin, ang pagganap natin sa kalooban ng Diyos sa tamang pamumuhay natin sa ating pamilya, pakikitungo natin sa ating kapwa, pakikitungo natin sa loob ng trabaho natin, sa eskwelahan, kung paano natin pinamumuhay ito, tama ba ito sa paningin ng Panginoon ang bagay na ginagawa natin. At kahuli-hulihan po sa lahat, mga kapatid, naalala ko, sabi po ng Jeremiah chapter 10, Jeremiah chapter 13 verse 23, mababago ba ng Etiope ang kanyang balat o ang leopardo ang kanyang mga batik? Ganyan din kayo mga tsaka Jerusalem, hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ang ugali na ninyo ay ang gumawa ng masama. Hindi natin kayang baguhin ang ugali natin, mga kapatid. Kung papaano ang mga leopardo, na yung mga batik, yung leopard na kulay itim, hindi niya kayang tanggalin. Ganon din yung mga African na Ethiopian na maiitim sila, hindi nila kayang paputiin. Anumang whitening lotion, whitening cream ang ilagay mo sa balat ng mga taga-Ethiopia, hindi yan puputi. Ganon din ang buhay ng isang tao, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili dahil ang Diyos lang ang pwedeng magbago ng kanyang sarili. Kaya nga, sabi pa ng Jeremiah 10:23, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa tao ang lumakad, ang magtuwid sa kanyang mga lakad. Hindi niya kaya talagang baguhin ng kanyang sarili. It is only God ang tanging magbabago sa atin. Because of God's righteousness sa buhay natin, nagiging dapat tayo sa paningin ng Panginoon Diyos. Nagiging matuwid tayo dahil kay Jesus Christ na kinalimutan ng lahat ng mga kasalanan mo. Amen, mga kapatid? I hope, mga kapatid, with this message, tatandaan natin na ang banal na Espiritu ay may ginagawa sa buhay natin if we will just allow Jesus Christ to live and accepted as our Lord and Savior. Hindi na mangyayari pa yung buhay mo dati na malungkot, madilim, walang gana, walang kulay. Hindi. Pag tinanggap ng tao si Jesus sa buhay niya, gagawin niyang masaya yung buhay niya. Gagawin niyang makulay ang buhay niya. Gagawin niyang maayos ang buhay ng isang tao. Ano pang inaantay ninyo, mga kapatid? Let's go. Dapat tanggapin niyo si Jesus sa buhay ninyo at hayaan natin ang banal na Espiritu ang gumawa sa buhay natin. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Inanyayahan ko po kayo lahat na tumayo, mga kapatid, at nais ko pong awitin natin itong isang awit na to, na matagal na rin to. Kaya pag naalala ko yung mga matatagal ng kanta, naalala ko na si Kuya Nards. Dahil kapag kantahan na, ay si Kuya Nards na ang mga nakakaisip ng mga kanta na nahalukay sa baul. No? Salamat sa Panginoon. Pwede bang isa pa palakpakan natin ng Panginoon sa buhay natin? Come, Holy Spirit. We worship you, Lord. We thank you, Lord, for this wonderful message that we received from you. Help us to change, Lord. Help us to live in your word, Panginoon Diyos. Help us to do good, Panginoon. It is not our good works that saves us, but it is your power, Lord, that change us, that makes us good, Lord. Maraming salamat po, Ama naming Diyos. Banal Espiritu, pakialaman niyo po ang buhay namin. Pakialaman niyo po, pumasok po kayo sa loob ng bahay namin. Ikaw po, Ama, ang maghari sa pamilya namin, Lord. Thank you, God. I need your anointing. Come in your power. Lord, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sing one more time. Come, Holy Spirit, Fall on me now. We need your anointing, Lord. I need your anointing. Come in your power. We love you, Lord Jesus.
every day. I want to love you more. Let's go, church. I'm reaching for your heart. You want my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's declare. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's sing it We to the thank you, Lord. Lord. We welcome Hallelujah. you, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. In spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Let us all pray. Panginoon, Heavenly Father, we just want to say thank you, Lord, for this message that you have given to us this morning, Lord. Lord, Holy Spirit, continue, Lord, to work over us. Continue, Lord, to remind us everything that you wanted us to do. Panginoon, tulungan mo kami na makagawa po kami ng mga bagay na nararapat sa inyong paningin. Doing rightful things, Lord, in your sight. Being righteous, Panginoon, hindi kami nagiging mabuti dahil lang sa aming mga bagay na ginagawa. Subalit kami ay nagiging matuwid dahil sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, hayaan po ninyo, Panginoon, na mawala sa amin yung spirit of condemnation in Jesus' name. But yung spirit of conviction, Panginoon, na tinutuwid kami at inaayos mo kami at tinutulak mo kami para magsisi sa lahat ng kasalanan namin. Panginoon, ikaw po ang patuloy na makialam, magbigay sa amin ng mga tamang mga bagay, mga tamang isipan, mga tamang tao, right people, Panginoon, not just good people, but right people na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng paalala, nagbibigay sa amin ng mga tamang salita na magtutulak sa amin para lalo kaming maging malalim sa pagmamahal, sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, huwag niyo pong hahayaan na uuwi kami na hindi namin dala-dala yung pagpapala na ibinigay mo sa amin ngayong araw na ito. Ang mga salita mo na amin pong gagamitin sa loob ng mga maraming araw at maraming mga taon, Panginoon. Yung conviction ng banal na Espiritu na nasa sa amin, na pinapaliwanag sa amin na kami ay makasalanan at dahil lang mang sa iyo, kami po ay ginagawa mo, Panginoon, na nililigtas mo kami dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At higit sa lahat din, Panginoon, tinatawag mo kami, ang banal na Espiritu, kinukonvict kami dahil ginagawa mo lang kaming matuwid dahil sa ginawa mong matuwid na bagay sa buhay namin. At kahuli-hulihan sa lahat, Lord, kami ay lalaban kay Satanas sapagkat ang kalaban namin ay talunan na. Ikaw na nasa loob ng buhay namin, nasa loob ng puso namin, ang gagawa ng paraan
upang kami po ay malayo sa lahat ng anumang uri ng kasalanan at magtatagumpay kami dahil sa banal na Espiritu na namubuhay sa loob ng aming katawan. Panginoon, hayaan ninyo na ang banal na Espiritu ay pumasok sa loob ng mga bahay namin. Ang banal na Espiritu ay pumasok sa loob ng pamilya namin. Hayaan po ninyo na ang banal na Espiritu ay pumasok sa aming mga puso't sa aming isipan upang sa ganon patuloy-patuloy ang pagbabago sa aming buhay. Welcome, Holy Spirit, sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa iyo, Ama, sa umagang ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari po muna tayong maupo sumandali. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, dadako na po tayo sa tithes and offering. To encourage you in tithes and offering, let me read to you 1 Corinthians 13:3 ng New International Version. It says that if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not love, I gain nothing. Isalin po natin sa wikang Tagalog, unang Korinto 13:3 ng Magandang Balita Biblia. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at iaalay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. As we continue po to check our attitude sa pagbibigay po sa ating Panginoon at ang puso po natin, hindi naman po, naipahayag po sa previous po nating tithes and offering po ng mga nakaraang linggo, no, na si God po loves a cheerful giver. Ang ating pong Panginoon, kahit gaano karami or kahit gaano kakonti ang binibigay natin sa Kanya, ang tinitignan niya po ay bakit tayo nagbibigay. Yung rason natin kung bakit tayo nagbibigay. Nagbibigay po ba tayo kasi out of responsibility or out of guilt? Or nagbibigay po tayo kasi yun po yung out of the abundance of the heart po. We note din po na we can give away all we own and we even give up our very lives, but if love is not our primary motivation for giving, it is an empty gift. Nasasabi po, kahit gaano po karami ang ibinibigay natin, kahit ibinigay po natin ang buong buhay po natin, pag ang pagbibigay po ay hindi bukal sa loob, ito po ay walang saysay. Ang ating pong Panginoon, ang gusto po niya yung puso po natin. That whoever you choose to give to, be sure that love is behind our every gift. Let's make sure that once we give is out of love. Kung sa magulang mo po man yan, sa kapatid o sa mga inaanak po natin na po, at lalong-lalo na po sa ating Panginoon, let's make sure po na it's out of love. I believe naman po na na wala po sa atin ang gustong makatanggap ng regalong hindi bukal sa loob po, no? Ganun din po ang ating Panginoon. Ang gusto niya po, kapag nagbibigay po tayo, malaki man o maliit, yung galing po sa puso natin. Sige po, maaari na po tayong tumayo at ipagpanalangin po natin ang ating dalang handog. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Ama, as we present our tithes and offerings today, we are reminded of your great love for us. Your love that knows no bounds. And it's beyond measure. Tulungan mo kami, Panginoon, to reflect your love in all that we do, including our giving. May these tithes and offering be used to spread your love to others, bringing hope and healing to the world in need. Thank you for your love that never fails us. All glory and praises to you, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Maaari na po tayo magkaloob ng ating handog. Ayan, pwede na po tayo magkaloob sa ating Panginoon.
go. Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa panalangin. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. Sa araw na to, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. For giving us again, Lord, the opportunity, Panginoon, na makapagsamba sa iyo, makapagbalik, Panginoon, ng mga papuri sa iyo, makapagbalik, Panginoon, sa iyo, Lord, ng aming pong mga handog, at higit sa lahat, Lord, magpalakasan kami, Panginoon, sa pamamagitan po, Lord, ng pakikinig po namin ng iyong mga salita sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat tunay po na kami po ay tunay pong na-enlighten, Panginoon, sa katotohanan po na ginagawa po ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na kami po ay kinokonvict upang tunay, Lord, na kami po ay maging karapat-dapat at magawa po namin ang kalooban na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ang sa gayon, Panginoon, tunay po na kami po ay makapamuhay ng tunay at ganap na isang binago ng aming Panginoong Hesukristo. It is not about our good works, but it is only because of the grace of God na binigay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya Lord, maraming salamat for the life of Pastor Dong na ginamit mo po sa aming kalagitnaan upang paalalahanan kami, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa po ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay, lalo na kami po, Panginoon, na nagkilala na po, na tinanggap ka na po bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Salamat sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang bigyan pa ng karunungan, at patuloy mo, Lord, palawakin po ang ministeryo na pinagkatiwala mo po sa kanya. Marami pa po siyang maabot, Panginoon, ng mga kaluluwa na ilalatag po sa iyong harapan, Panginoon, at higit sa lahat, mapalago at maging disipulo mo, Panginoon, na patuloy na susunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, pagpalain mo ang kanyang buhay, sampo ng kanyang buong pamilya, at anuman, Panginoon, ang desire ng kanyang puso, Lord, nakikiisa kami sa panalangin, at ito'y magbibigay, Lord, ng kagalakan sa iyong puso, Lord. Tanggapin po ito, Panginoon, at ipagkaloob mo po ito sa kanya, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Gayon din po sa bawat isa po, Panginoon, na nakiisa sa gawaing ito, mula sa worship team, sa ushering ministry, Lord, sa prayer warrior, sa lahat po, Panginoon, na ginamit niyo po sa bulwagang ito. Maraming salamat po sa buhay nila. Patuloy mo silang bigyan pa, Lord, ng mas malalim, Lord, na pagnanais na ikaw po ay patuloy pong mapaglingkuran, Panginoon, sapagat ang isa sa bagay, Lord, na napakagandang gawin, ang patuloy po naming mapaglingkuran ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Ama, maging sa aming pong pansamantala pong pag-iwahiwalay kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na makarating sa lugar nito. Gayon din, Lord, itinataas namin sa iyo ang aming pag-uwi sa aming pong pansamantalang tahanan. Makarating kami ng safe and sound at patuloy naming abutan na aming pamilya na nasa maayos pong kalagayan. Maraming salamat po, Ama. Patuloy naming dalangin, Lord, na sa mga darating na panahon, ang buong pamilya po namin ay makakasama po naming nananambahan at nagbabalik, Lord, ng papuri sa iyo, Lord. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa iyo. At patuloy, Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo, at ang patuloy po na paggabay at pag-convict ng Espiritu ay patuloy na manatili sa amin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Ayan, tapos na po ang ating gawain. Tayo po ay magkamayan. God bless us all. Forever, 'cause I've seen the good you've done. Oh, I'm not